Meron akong isang desisyon mga kabatang na alam ko magugustuhan ninyo at meron ibang magagalit. Ito na nga yung araw na napagdesisyonan ko na magpaparebanda ako. Bata pa nga lang ho ako ay talagang kulot na ho ang aking buhok. 2013 hindi pa ako pwedeng i-reband neto kaya yung ginawa sa buhok ko nirelax. Ang nangyari ho niyan yung aking kulot na wavy lamang ay talaga hong nagtampo at talaga namang hong hindi ko maintindihan kung saan ho patungo ang aking kulot noon. Kaya umabot ho ng 8 taon na puro reband ho ako. Sa napagdesisyonan ko by 2020 napahabain na ho yung aking kulot na buhok at ito na ho yung kinalabasan. Yan ho ay alaga ko at talaga hong napaganda ko naman ho yung kulot ko. Kaso minsan nga ho ay hindi ko naiintindi ang nangyayari ho ay talagang nagbobuhol-buhol. Mahirap din ho sa akin ang desisyong ito dahil mahal na mahal ko ho ang kulot kong buhok. 5 taon ko ho yung inalagaan. Diyos ko po rude. Pero ho ngayon dahil nga kailangan ho natin magpareban, may mga biglaan ho tayong lakad ay talagang mahirap ho mag-ayos minsan. Ay mga batang yung magre-reban pala sa akin si Tita Gemma, matagal na yung nagre-reban ng buhok namin. Diyan na ho yan tumanda sa pagre-reban ho ng buhok kaya tiwala ho ang loob ko riyan. Wag na ho muna inyong i-skip dun sa dulo at tsagain nyo ho muna panoorin atat naman kayo makita ang resulta. Panoorin nyo muna, Hindi rin ako, pinapalitadahan ako ang aking buhok. Ay, ang una ho ay kulay. Sabi ko, gusto kong may kulay. Pero ang gusto kong kulay, hindi hugay ang katingkaran. At baka ho ako'y magkamukha ng manok ni Parandeo, ako mailaban. Pagkatapos ng ilang minuto, mga kabatang na nakababad ang kulay, ayan ho yung kinalabasan. Kulot pa ho ang buhok ko riyan. Wala pa ho yung gamot na pampatuwid. Bali, ayan ho yung aking natural na kulot. Kitang-kita nyo naman, ang cute, mukhang Santo Niña. Areho ang kulay na gusto ko, yung light lamang ho, ayaw ko ho nung nagsusumigaw ang kulay. Saka na ho, pag ako'y pumusyaw-pusyaw na. Na po, dito na magsisimula yung ribbon. Lalagyan niya ng number 1. Yun yung pampaunat na talaga ng buhok. Nakakaiyak ho rin mga pangyayaring arit. Talagang aring aking kulot na buhok na rin. Sobrang dami ho namin pinagdaanan sa buhay. Ganyan lang ho ulit. Number 1, babad ho ulit yan sa ulo natin. Ang pag-check niya ganito, di ba? Nilagam ng gamot. Ngayon, pagka naggawa ka ng nuts, pagka yung normal hair, babalik siya yung makakalas. Pero ito, di ba, hindi nakalas. So, ready na siya baglawan. Alam ko meron nagre-reban dyan ng buhok, kaya alam ho ninyo yan. Kaya ayan ho, sa mga magtatanong, bakit ho ako nagpa-home service? Totoo lang mga batang, para sa akin, mas okay na inaayusan ako sa bahay. Dahil ayan, ibablog ko rin to, kaya mas madaling gumalaw. Ito nga mga kabatang, iboblower lang ulit. After ng blower na yan, paplansyahin yan. Pagkatapos, number 2 na. Kung kayo ho ay lalaki, ay barahil ho ang iba sa inyo, ay hindi ho ninyo naiintindihan. Aray, ay hayaan na ho ninyo. Kung kayo ay may misis, ay di tanong ninyo. Saka ho, kung kayo may mga asa-asawa, ay kayo naman ho magbigay ng kaunting pampaayos. Inyong bigyan ng pampaganda at yan ay masaya. Huwag nyo munang i-skip sa dulo at panoorin nyo muna rin proseso. Ay, Diyos ko po, roding mga aret. Gusto agad makita kung anong kinalabasan. Dahil nga ho, ang buhok ay sobrang kulot. Kumbaga ho ay Santo Niño, sabi ho ng matatanda din sa amin, ay talaga hong lumalaban ho ang aking kulot na buhok. Ay, din ho, naglalaro na lang ho tayo ng ML. Unang gamot mga batang, ito yung kinalabasan ng buhok natin. Ang pinakamahalaga daw sa pagre-reban ay ang pagpaplansya. Inabot kami dito ng ilang oras dahil nga ho, matagal to at kailangan mabusisi daw ho are. Nung nakikita ko ho are, hati na ho ang kulot at saka ho unat, ay talaga ho nalulungkot na ako'y masaya. Nalulungkot ako dahil yung aking kulot na buhok ay nawala na. Pero masaya ko dahil ayan, unat na ho tayo. Ayan mga batang, ito na yung unang plancha. Ayan, bale may kasunod pa tong pangalawang gamot. Ito na yung kinalabasan niya. Yung mga nagko-comment dyan, batang, magpareban ka na, ito na. O, ayan, i-share nyo yung vlog na to. Yan, hindi pa to tapos. At abangan nyo ang final outlook. Oh, hindi pa ho yan tapos ha. Yan ho number 1 pa lamang. Pero kita nyo na ho na, ayan, maayos ho ang pagkakaplansya. Ayan ho, tayo ho muna ay magpapakitray yan. At talaga namang kung babaysot na ay pil na agad ang kanyang buhok. Andito na ho tayo sa number 2 na gamot. Ayan, ibababad lang ho ulit yan. Ayan ho, bababad lang ho ulit yan para sa number 2 ho na gamot. Same process ho ulit, blower ulit. Dapat ho yung pagbo-blower daw niyan ay talagang wala hong basa para maayos ang plancha. Ayan mga kabatang, yan na yung kinalabasan ng number 2. Ang sunod dyan, Brazilian treatment. Nagpa-Brazilian treatment na ako para buhay na buhay yung buhok. Ayan na mga kabatang, pagkatapos ng Brazilian, pinalansya na ho ang buhok natin. At ayan na ho yung kinalabasan. Kita nyo naman ho, parang hinimor ng baka.
Yaw. Ay mga bata, kung nagustuhan nyo ang aking kinalabasan ng aking buhok, ay mag-comment ho kay Rian at inyong i-share ano gahong bagay sa aking kulot o straight. Hayaan nyo mga kabataan kasi pag naman tumubo yung kulot ko at gusto ko na ulit magpatubo ng curly hair ay pwede naman kahit kailan. Matagal nga lang ho pero ayun, gano'n naman ho talaga sadya ang buhay. Kung nagustuhan ho ninyo mga kabataan itong new look ko ay ambot sa inyo, ay inyong i-share ang ating vlog at supportahan ho ninyo ako dahil matagal-tagal ko ho rin pinag-isipan. Diyos ko po, Rude. At kung gusto niya naman magpaayos ng buhok, ayun, ilalagay ko po sa comment section. Taga-Imus Cavite lang po yung nag-ayos ng buhok ko at pwede nyo pong i-contact. Available din po yun sa home service. Isa din ho sa mga dahilan bakit ho nagpareband na ako ay naglalagas na ho yung buhok ko dahil nga po sa mga ginagamit ko na mga product na nasosobrahan na ho dahil, ayun, kailangan kong i-maintain para maging buhay yung kulot ko. So, ayun, kaya din po ko nagpatuwid ng buhok. Para sa mga kapwa ko babae Ria, magpakatotoo lang ho kayo sa sarili niyo at gawin ho ninyo kung ano yung magpapasaya sa inyo. Huwag ho ninyong pansinin ang sasabihin ho ng ibang tao. Kung saan ho kayo masaya, ay di ho yun ang gawin ninyo.